Sa pagtatapos ng taon, inaasahang magtatapos na rin ang mga pogo. Matatandaang naglabas na ng executive order para sa pagsara ng lahat ng pogo bago mag-January 1, 2025. Pero may ilang nagsabing may butas pa yan. Ani Senator Risa Ontiveros, hindi kasama ang online games of chance sa mga PAGCOR-operated at lisensyadong casino, pati na rin sa integrated resorts na may junket agreement. Kaya kinwestiyon ng senadora kung maaaring magpatakbo ng pogo ang ilang casino at resort. Naging paksa rin ang tanong ni Ontiveros ang mga economic zone. I was going to ask you kung sa pagkaintindi ba ng CEZA, covered kayo ng EO ng presidente na nagbaban sa POGO. So such that yung ban sa offshore gambling activities nag-a-apply din sa CEZA. So binubukod nyo yung offshore gambling activities outside the country. Madam Chair, kami po, covered po kami ng executive order na Yes. bawal po kami na mag-accept at mag-operate po ng offshore gaming sa loob po ng bansa. Ayon sa EO, dapat nasa jurisdiksyon ng PAGCOR para masama sa other offshore gaming licenses. Kinwestiyon yan dati ni Ontiveros dahil hindi nasasakupan ng PAGCOR ang CEZA at APECO. Sabi ng senator, dapat may malinaw na batas upang magkaroon ng komprehensibong ban sa POGO. Kumpiyansa naman si Senator Wen Gatchalian na pagtitibayin ng mga senador ang Senate Bill 2868 para sa pagbawal ng POGO bago matapos ang taon. Kabilang sa pinakahuling bersyon nito ang pagbabawal sa kahit anong entity na dating lisensyado para sa offshore gaming operations sa Pilipinas kahit na ang license ay mula sa Special Economic Zone Authority o iba pang ahensya. Inutusan naman ng Executive Secretary ang CEZA na makipag-coordinate sa Anti-Money Laundering Council para mabuo ang guidelines sa ban ng offshore gaming operations sa loob ng Special Economic Zone and Freeport. Kinagagalak man ni Ontiveros ang tugon na ito, umaasa siyang maglalabas ng memorandum ang Executive Secretary tungkol sa mga economic zone at casino na umano'y may offshore gaming operations pa rin. Matatandaan din na kakatapos lang ng mga pagdinig ng Senado tungkol sa POGO at kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Sa hearing na ito rin nilabas ng mambabatas itong web ng mga taong sinasabing gumamit ng POGO para sa interes nila. Makikita riyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil konektado siya kay Michael Yang, ang dati niyang economic advisor. Tinawag ni Ontiveros na isang key actor sa Chinese intelligence operation si Yang at sabi pa nga'y sangkot umano ito sa droga. Bagay na agad itinanggi ni Senator Bongo. Sinabi ko na po sa inyo, hindi siya papayag na meron pong drogista na kakilala niya o kaibigan niya na pumapasok sa droga. Sinabi na niya mismo na siya mismo ang papatay kay Michael Yang kung alam niyang nasa droga po ito. Kung totoo man. Kasama rin sa nasabing web si Guo at ang kapatid ni Michael na si Tony Yang ang may-ari raw ng POGO sa Cagayan. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, PNC.